الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Napakadakila ng landas ng pagsasaliksik sa kaalaman. Kaya sino man ang tahakin ang landas na ito ay magiging dakila rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang sumuporta sa landas na ito ay magiging dakila rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At anumang mga sadaka na isusuporta sa landas na ito ay magiging dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kayong mga parent, mga guardian ng mga batang to, ito yung tunay na kayamanan ninyo. Kung alam nyo lang mga kapatid sa Islam. Ito yung tunay na kayamanan ninyo na kung ito ang maiiwanan ninyo sa inyong mga anak, mawala man kayo sa mundong ito na kampante kayo, wallahi al-azim. Bakit? Kasi ang iniwanan ninyo sa inyong mga anak ay ang kaalaman sa Islam. Hindi kayo nagpabaya sa kanila, sa paghatid sa kanila, sa pag-motivate ninyo sa kanila, sa pag-obliga ninyo sa kanila, sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Wallahi, tagumpay ang taong nakapag-iwan ng isang bata na kahit na nasa ilalim na siya ng libingan, ay hindi pa rin napuputol ang mga reward sa kanya ni Allah. Dahil sa mayroon siyang naiwanang bata na pinagsumikapan niyang mapaaral sa Islam na naging dahilan na naunawaan nila ang tunay na aral ng Islam sa pagpapahalaga, pagmamahal sa kaniyang mga magulang. Na kahit nawala na siya sa mundong ito, ay patuloy pa rin siyang ipinapanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, lahat tayo mamamatay. Pansin niyo ba kapag may namamatay, maraming nagdudua, maraming nagsasabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patawarin nawa siya ni Allah, hindi ba't nangyayari yan? Pero believe me mga kapatid sa Islam, ilang araw lang yun. Pero kapatid, kung ikaw ay nakapag-iwan ng isang salih, isang bata, na pinag-aralan niya ang Islam, naunawaan niya ang tunay na pagpapahalaga at pagtanaw ng utang na loob sa kanyang mga magulang na wallahi al-azim, hanggat buhay ang anak mo na yan, ay hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan sa kanyang mga matataimtim na dua. Wallahi al-azim, kahit yan lang, nasapat na natagumpay ng isang magulang na nagsumikap para mapaaral sa Islamikong pag-aaral ang kaniyang anak. Sa lahat ng sumuporta dito, salita, plano, pera, suporta, financial support, jazakumullahu khaira. Wallahi lazim, yung mga ipinapadala ninyo sa mga murit na ito, minsan dinadatnan kami doon ng isang sakong bigas, isang tray na itlog, wallahi lazim, napakahalagang bagay nito sa amin. At ramdam na ramdam ng mga murit natin mga kapatid. Hindi ninyo alam na yung ipinarating ninyo yon, ipinadala ninyo na yon, na maaring sa paningin ng iba ay napakasimple, napakapayak lang na suporta. Isang tray na itlog, 1 kilo na isda, isang sakong bigas. Maaring yung mga murit na ito ay nakapagdua sila, nakapagpanalangin sila kay Allah. Ya Allah, biyayaan mo pa sana ya Allah. I-multiply mo pa ya Allah ang iyong mga biyaya sa taong nag-donate nito. Wallahi lazim mga kapatid, napakalaking bagay ang inyong pagsuporta sa landas nito mga kapatid. Sa mga guro naman, sa mga ustad na naglaan ng oras, pagod, jazakumullahu khaira sa lahat ng inyong ibinigay na suporta, dedikasyon sa pagtuturo sa ating mga anak na ito. Mga kapatid, mga ustad, mga kapwa ustad,
Kahit na wala tayong natatanggap na sobre katulad ng natanggap na mga murit natin na yan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, asahan po natin ang reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sana ay hindi nila makalimutan kanilang mapakinabangan, kanilang ipagpatuloy. Maraming mga kabataan ang namulat, naging stepping stone nila ang napakaiksing oras na summer turil na katulad nito mga kapatid sa Islam. Nagkaroon sila ng self-realization na kung saan tinawfikan sila doon ni Allah hanggang sa nagpatuloy sila. Nag-aral sila sa Ma'ahadul Ma'arif, nag-aral sila sa Ma'ahadul Manar, sa Ma'ahadul Fatayat, o kaya sa iba't ibang mga matat higher level ng pag-aaral sa Islam. Wallahi, ito yung plano namin mga kapatid. Na yung mga kabataan natin ay mai-inject natin sa kanila yung kahalagahan ng mga kabataan. Napakalaking obligasyon sana yung dapat na kanilang hawakan. Napakalaki ng obligasyon ninyo mga kabataan sa ummat na ito mga kapatid. Kaya dapat na maunawaan nyo yun kasi hindi ninyo kailanman may tataguyod ang inyong responsibilidad sa ummat na ito hanggat hindi ninyo pinag-aralan ang inyong din. Hanggat hindi ninyo pinag-aralan ang Islam mga kapatid. Arami ngayon mga kabataan na dahil sa walang pakialam sa pag-aaral sa Islam, ang mindset lang nila, ang kanilang kabataan ay gamitin sa mga makamundong bagay. Napakalaking maling mindset po yon. Supposedly, dapat sana ang inyong mga kabataan ay gugulin ninyo sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Tanungin ninyo yung mga nauna sa inyo, yung mga matatanda na. Tanungin ninyo yung mga maaaring nagpabaya sila sa kanilang mga kabataan na hindi sila nakapag-aral sa Islam. Wallahi, tanungin ninyo kabilang sa sasabihin nila sa inyo na sila ay nagsisisi kung bakit hindi sila nag-aral. Masya Allah, yung mga ustad natin, yung mga duat natin, itinawfik sa kanila, inigabay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong mga programa. Kaya suportahan po natin mga kapatid. Suportahan po natin ang mga turil na ito mga kapatid sa Islam. Kasi wallahi, mapapakinabangan natin ito mga kapatid. Maaring isa sa kanila, dalawa sa kanila, tatlo sa kanila, ay magiging great scholar sa Pilipinas mga kapatid sa Islam. At hindi po yun imposible mga kapatid sa Islam. So mga kapatid, alhamdulillah, payo namin sa inyo, mga kapatid, mga bro, mga sister, na mga estudyante ng mga ustad na ito, huwag kayong makontento sa kakarampot na kaalaman. Huwag kayong makampante. Huwag din yung aakalain, may isip na napakalaki na ang natutunan ko. Sapat na ang natutunan ko. Ano pa nga ba itong nakakabasa na ako ng Quran? Sununid na mag-aral pa ako, mag-continue pa ako. Yan ay napakalaking mali mga kapatid sa Islam. Napakalaking mali yan. Ito po ay simula pa lang mga kapatid. Ipagpatuloy niyo po ang inyong mga natutunan dito. Taasan ninyo ang inyong mga layunin sa kabutihan. Dahil ang pagsusumikap ng tao ay nakadepende sa kanyang layunin. Ibig sabihin, kung mataas ang layunin mo sa Islam, kung ang layunin mo ay maging doctorate insyaAllah sa Islam, sa pag-aaral sa Islam, ganun din, ikaw ay tatawfikan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsusumikap at pagpupursigi sa pag-aaral sa Islam. InsyaAllah ta'ala. Pero kung ang iyong layunin lamang ay matutulang na makapagbasa ng Quran, makapagsaulo ng isang juz mula sa Quran, kung yan lang ang layunin mo, ganon din kababaw ang iyong pagsusumikap sa pag-aaral sa Islam. Maring huminto ka na ngayon kasi nakasaulo ka na ng isang juz mula sa Quran. So napakalaking mali po yun mga kapatid. Barakallahu fikum. Huwag niyo pong kalimutan ang mga tao, mga naging guro ninyo na nakapag-ambag kahit papano ng kakaunting kaalaman sa Islam sa inyong mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At insya Allah subhanahu wa ta'ala,
ang inyong mga mahal na guro ay hindi rin kayo kakalimutan sa kanilang mga matatayimtim na panalangin kay Allah, na kayo ay gabayan ni Allah, kayo ay tawfikan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.